Sa isang maliit na bahay sa gilid ng bayan, nakatira si Danilo kasama ang kanyang pamilya. Si Danilo ay isang 8 taong gulang na bata, masayahin at puno ng pangarap. Sa kabila ng simpleng pamumuhay, masaya si Danilo dahil sa pagmamahal ng kanyang mga magulang. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, nararamdaman din niya ang bigat ng mga problema sa kanilang tahanan. Isang umaga habang papasok si Danilo sa eskwela, nakita niya ang kanyang tatay na si Mang Nestor na nag-aayos ng kanyang mga gamit. Si Mang Nestor ay isang nagtatrabaho sa construction. Hindi siya nakapag-aral kaya't laging ito na lamang ang kanyang kinabubuhay. Napansin ni Danilo ang mga kalyo sa kamay ng kanyang tatay, tanda ng mahirap na trabaho nito. "Papa, bakit lagi kang pagod?" Tanong ni Danilo habang hinahaplos ang magaspang na kamay ng tatay niya. "Anak, kailangan natin kumayod para may makain tayo araw-araw." Sagot naman ni Mang Nestor na may ngiti sa labi. "Balang araw anak, aangat din tayo kaya mag-aral ka ng mabuti ha, para hindi mo maranasan ang hirap na naranasan ko." Napangiti si Danilo. "Opo papa, magiging mabuti po akong estudyante." Sa kabilang banda, ang nanay ni Danilo na si Aling Marta ay abala sa pag-aayos ng kanilang karinderya. Isa siyang masipag na nanay, ngunit madalas siyang mainit ang ulo, lalo na kapag dumarating ang kanyang asawa galing sa trabaho. Sa halip na salubungin ng halik, madalas na sermon ang natatanggap ni Mang Nestor. "Hindi pa ba sapat ang kinikita mo sa construction? Bakit ang liit lagi ng inuuwi mong pera?" Singhal ni Aling Marta isang gabi nang makauwi si Mang Nestor. "Pasensya ka na Marta," sagot ni Mang Nestor na may halong pagod sa kanyang boses. "Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat para mapalaki pa ang kinikita ko." "Kailan pa? Hanggang kailan tayo maghihintay? Hindi mo ba nakikita ang hirap ng buhay natin?" Tumalikod si Aling Marta, baka sa kanyang mukha ang pagkadismaya. Tahimik na pumasok si Danilo sa kanilang maliit na silid. Iniwasang marinig ang pagtatalo ng kanyang mga magulang. Alam niyang mahal ng kanyang ina ang kanyang tatay, ngunit dala ng pagod at pangamba para sa kanilang kinabukasan, madalas itong magalit. Minsan naiisip ni Danilo na sana ay may magawa siya para mabawasan ang bigat ng problema ng kanyang pamilya. Habang nakaiga, pinikit ni Danilo ang kanyang mga mata at nanalangin. "Sana po tulungan niyo po si Papa at Mama. Sana po magkaroon kami ng mas maayos na buhay." Sa bawat pagdaan ng araw, lalo pang nararamdaman ni Danilo ang bigat ng sitwasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang positibo at puno ng pag-asa na balang araw magbabago rin ang kanilang buhay. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang nalulubog sa utang ang pamilya ni Danilo. Ang kakaunting sweldo ni Mang Nestor ay hindi sapat upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Kaya't napilitan si Aling Marta na humiram ng pera mula sa kanilang mga kapitbahay at sa tindahan. Sa desperasyon na mapalaki ang kanilang maliit na kita, natutunan niyang sumugal. Umaasa na baka sa pagkakataong iyon, manalo siya at maiahon sila sa kahirapan. Isang hapon pag-uwi ni Danilo mula sa eskwela, nadatnan niya si Aling Marta na nakatayo sa harap ng mesa. Hawak ang isang manipis na envelope. Alam ni Danilo ang laman nito, pera mula sa sugal. Napansin din niyang tila masaya ang kanyang nanay. "Nanalo po ba kayo, Nay?" tanong ni Danilo. Umaasang maganda ang kanilang magiging hapunan. "Oo na, kahit papaano may dagdag na tayo sa pambayad ng utang," sagot ni Aling Marta habang inaayos ang perang napanalunan. Ngunit mas madalas talo si Aling Marta sa sugal. Isang gabi nga ay umuwi itong galit na galit. Basag ang mga baso at kaldero sa kusina. Si Danilo na nag-aaral sa isang sulok ng kanilang maliit na bahay ay napalunok ng takot. "Wala na naman ako napanalunan. Puro malas na lang," sigaw ni Aling Marta. Galit na sinisipa ang mga upuan. Tahimik lamang si Danilo. Sinusubukang magtago sa kanyang silid upang makaiwas sa galit ng nanay niya. Ngunit hindi siya pinalad. Napansin siya ni Aling Marta at biglang binuhos ang lahat ng galit sa kanya. "Ikaw Danilo, bakit hindi mo man lang ako matulungan ha? Wala kang silbing bata. Puro ka lang gastos." Bulyaw ng nanay niya habang inahagis ang kanyang bag sa sahig. "Nay, pasensya na po." Umiiyak na sagot ni Danilo. "Nag-aaral naman po ako ng mabuti para makatulong din po sa inyo balang araw." "Balang araw? Kailan pa yan ha? Kung ngayon pa lang wala ka ng silbi, wala ka ring silbi balang araw." Patuloy na sigaw ni Aling Marta. Sa mga ganitong pagkakataon, pakiramdam ni Danilo ay wala siyang kakampi.
Tuwing wala si Mang Nestor upang protektahan siya, siya ang napag-iinitan ng galit ng kanyang nanay. Nagsisilbing tagahaplos ng sugat ang kanyang tatay tuwing makikita nitong umiiyak si Danilo. Anak, pasensya ka na sa nanay mo ha. Nahihirapan lang talaga siya. Madalas na sinasabi ni Mang Nestor habang inahaplos ang likod ng anak. Magtiwala ka, makakaahon din tayo sa kahirapan. Ngunit sa kabila ng lahat ng paghihirap, nanatiling positibo si Danilo. Pinangahawakan niya ang pangako ng kanyang tatay at ang kanyang sariling pangarap na balang araw, makakatulong siya sa kanyang pamilya upang makalaya sa kahirapan. Sa isang araw na puno ng init at pagod, napilitang si Danilo na gumawa ng sarili niyang baon. Habang abala ang kanyang nanay sa karinderya at ang kanyang tatay naman ay nagtatrabaho sa construction, kinailangan niyang mag-impake ng pagkain mula sa kung anumang natira sa kanilang kusina. Sa pag-aalungkat niya, nakakita siya ng ilang piraso ng gulay at isang itlog. Walang pag-aatubili, ginamit niya ang itlog upang makagawa ng simpleng omelette na siyang magsisilbing baon niya sa eskwela. Pauwi na si Danilo mula sa eskwela nang biglang sumalubong sa kanya ang kanyang nanay na si Aling Marta. Halatang galit na naman. Danilo, ikaw ba ang kumuha ng itlog sa kusina kaninang umaga? Malakas na tanong ni Aling Marta habang pinipigil ang galit. Tumango si Danilo kahit na may kaba sa dibdib. Opo, Nay. Ginawa ko pong baon kasi po wala na po tayong ibang pagkain. Hindi napigilan ni Aling Marta ang kanyang galit. Wala ka talagang kwenta. Pati ba naman yan kukunin mo pa? Paano na lang ang merienda ko? Hindi mo ba naiisip na kailangan ko rin ng pahinga? Sa sobrang galit, nasampal ni Aling Marta si Danilo. Agad namang umiyak ang bata. Hindi lamang sa sakit ng pisikal na palo, kundi pati na rin sa emosyonal na sugat. Sakto namang pagdating ni Mang Nestor, pawisan at pagod mula sa trabaho. Nang makita niyang umiiyak ang anak, agad itong lumapit kay Danilo at tinanong, Anak, ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Hindi mo ba nakikita? Walang pakinabang ang anak mo. Pati ba naman yung itlog kukunin pa? Sigaw ni Aling Marta kay Mang Nestor. Nang marinig ito ni Mang Nestor, agad niyang kinumpronta ang kanyang asawa. Marta, hindi tama yan. Bata pa si Danilo, hindi niya alam na yun yung merienda mo. Kailangan natin siyang intindihin. Ano? So, ako pa yung mali ngayon? Galit na tugon ni Aling Marta. Palibhasa, wala ka rin kwenta eh. Puro lang trabaho pero wala kang nabibigay na sapat para sa pamilya natin. Nagpatuloy ang kanilang pagtatalo hanggang sa sobrang galit ni Aling Marta, kinuha niya ang kanyang wallet at umalis ng bahay. Wala kayong kwenta mag-ama, sigaw niya habang naglalakad palayo. Iniwan ni Mang Nestor si Danilo sa kanilang sala. Niyakap niya ang umiiyak na anak. Pasensya ka na anak, hindi ka dapat ginagalit ng nanay mo. Gagawin ko ang lahat para hindi na maulit to. Sa gabi ngayon, tahimik ang bahay ng pamilya ni Danilo. Habang nag-aagaan sila kinabukasan, ramdam ang bigat sa kanilang mga puso. Alam ni Danilo na hindi perpekto ang kanilang pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat, pinanghahawakan niya ang pagmamahal at pangarap na balang araw, makakaahon din sila sa kahirapan. Tanghali kinabukasan, tahimik na pumasok si Aling Marta sa kanilang bahay. Sakto namang nasa bahay si Danilo dahil Sabado at walang pasok. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang tatay na si Mang Nestor na nagpapahinga rin mula sa trabaho. Nang makita ni Danilo ang kanyang nanay, nagmadali siyang tumayo at nilapitan ito. Nay, nakabalik na po pala kayo, sabi ni Danilo. Pilit nang umingiti kahit na may takot pa rin sa kanyang mga mata. Ngunit sa halip na mag-sorry, umasta si Aling Marta na parang walang nangyari. Oo, nandito na ako, sagot niya habang inaayos ang mga gamit sa kusina. Ayusin ko lang tong kalat dito. Tahimik lamang si Mang Nestor. Pinapanood ang kanyang asawa. Alam niyang walang maitutulong sa kanila kung paiiralin pa niya ang galit. Kaya't pinili niyang manahimik. Matapos mag-ayos ng kaunti, tumalikod si Aling Marta at nagpaalam na aalis muli. Pupunta ako sa sugalan. Kailangan kong bumawi sa natalo ko kahapon, sabi ni Aling Marta habang sinasara ang kanilang pintuan. Biglang tumayo si Mang Nestor at sinubukan siyang pigilan. Marta, tama na. Mas malaki ang natatalo natin kaysa sa natatanggap natin eh. Nawawalan tayo ng pera dahil dyan. Lumingon si Aling Marta, halatang iritado. Tama na? Titigil lang ako kapag malaki na ang sweldo mo, Nestor. Hindi mo ba naiintindihan na ginagawa ko to para sa atin? Pero Marta, mariing sagot ni Mang Nestor. Mas lumalala lang ang sitwasyon natin dahil sa sugal. Paano kung mas lumaki pa ang utang natin? Bahala na.
Sagot ni Aling Marta na puno ng pangutya. Hindi mo ako mapipigilan, Nestor. Sino ka ba? Wala kang magagawa. Hindi na nakapagsalita si Mang Nestor habang pinapanood niyang lumabas ang kanyang asawa. Nararamdaman niya ang kamay ni Danilo na humawak sa kanya at niyakap niya ito ng mahigpit. Papa, babalik pa po ba si nanay? Tanong ni Danilo may pag-aalala sa kanyang boses. Oo anak, babalik din yun. Sagot ni Mang Nestor kahit na hindi niya tiyak ang kanyang sinabi. Alam niyang mahirap ang kanilang sitwasyon ngunit hindi siya sumuko. Kailangan niyang maging matatag para kay Danilo. Sa kanilang maliit na bahay patuloy ang buhay. Nagpahinga si Mang Nestor at sinubukang aliwin si Danilo. Naisip niya na ang tanging paraan upang maiahon sila sa kahirapan ay ang pagsusumikap at ang pag-asa na balang araw magkakaroon sila ng mas maayos na buhay. Habang sila'y magkasama, pinanghawakan nila ang pag-asa na sa kabila ng lahat ng pagsubok, makakaraos din sila. Kalaunan na pagtanto ni Mang Nestor na kailangan niyang gumawa ng mas malaking hakbang upang matigilan ang pagsusugal ng kanyang asawa at maiahon ang kanilang pamilya sa kahirapan. Isang gabi matapos mapag-isipan ng mabuti, kinausap niya si Aling Marta. Marta, kailangan na nating tigilan ang pagsusugal mo. Hindi na natin kaya ang patuloy na pagkawala ng pera. Mahinahong sabi ni Mang Nestor habang sila'y kumakain ng hapunan. Alam mo Nestor, tumigil ka na nga sa pangingialam mo. Gawin mo na lang ang trabaho mo at ako na ang bahala sa atin. Sagot ni Aling Marta, halatang iritado na naman. Dahil dito nagdesisyon si Mang Nestor na kumuha ng pangalawang trabaho. Mag-e-extra siya sa construction tuwing umaga at magtatrabaho bilang security guard sa gabi. Alam niyang magiging mahirap ito at mawawalan siya ng oras para sa kanyang pamilya. Ngunit batid niya na kailangan niya itong gawin para sa kanilang kinabukasan. Kinabukasan nga, habang nag-aalmusal, kinausap ni Mang Nestor si Danilo. Anak, kailangan ko magtrabaho ng doble simula ngayon. Hindi na ako makakauwi sa gabi dahil magbabantay ako bilang guard. Pero wag kang mag-alala nak, palagi akong may dalang pagkain dito sa bahay ha? Pero paano po kayo? Hindi po ba kayo mapapagod? Tanong ni Danilo, halatang nag-aalala. Kakayanin ko anak, para sa inyo to. Sagot ni Mang Nestor habang inahaplos ang ulo ng kanyang anak. Magiging maayos din ang lahat, magtiwala ka lang. Nang marinig ito, hindi mapigilang mapaluhan ni Danilo. Alam niyang napakalaki ng sakripisyo ng kanyang tatay para sa kanila. Opo tay, mag-aaral po ako ng mabuti para hindi na po kayo mahirapan. Bago pumasok sa trabaho, nagbilin sa Mang Nestor sa ilan sa kanilang mga kapitbahay. Mang Pedring, baka pwedeng paminsan-minsan ay tignan niyo naman po si Danilo. Alam niyo naman ang sitwasyon namin. Baka kung sakaling wala ako at magalit na naman si Marta. Oo naman pare, hindi ka namin pababayaan, sisiguraduhin naming ligtas si Danilo. Sagot ni Mang Pedring habang tinatapik sa balikat si Mang Nestor. Maraming salamat Pedring, malaking tulong to sa akin. Sagot ni Mang Nestor. Baka sa mukhang pag-aalala ngunit nagpapasalamat sa suporta ng mga kapitbahay. Sa ganitong sistema, nagpatuloy ang buhay ni Mang Nestor, puno ng pagod at sakripisyo. Nagtatrabaho siya ng doble upang matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Bagaman may takot na baka masaktan si Danilo sa kanyang pagkawala, umaasa siya na magiging maayos ang lahat sa tulong ng kanilang mga kapitbahay. Si Danilo naman, sa kabila ng lahat ay nanatiling matatag. Alam niyang ang lahat ng sakripisyo ng kanyang tatay ay para sa kanila. Kaya't ipinangako niya sa sarili na mag-aaral ng mabuti at tutulong upang mapagaan ang buhay ng kanyang pamilya. Sa patuloy na pagtakbo ng mga araw, napansin ni Danilo ang kakaibang pagbabago sa nanay niya na si Aling Marta. Madalas niya itong makitang may kausap sa telepono, tumatawa-tawa at tila ba laging masaya. Isang gabi habang nag-aaral si Danilo sa kanilang maliit na mesa, narinig niya ang kanyang nanay na tila masayang kausap ang kung sino man sa kabilang linya ng telepono. Huwag kang mag-alala, may oras ako para sa iyo. Narinig niyang sabi ni Aling Marta habang tumatawa. Alam mo naman na ikaw lang ang nagpapasaya sa akin ngayon. Nagpatuloy naman sa pag-aaral si Danilo, ngunit hindi niya maiwasang mapansin ang mga kakaibang kilos ng kanyang nanay. Bawat gabing ganito ang eksena, lalong bumibigat ang kanyang damdamin. Gusto niyang sabihin ito sa kanyang tatay ngunit wala siyang sapat na pruweba at ayaw niyang magdulot ng gulo sa kanilang pamilya. Isang hapon habang pauwi si Danilo mula sa eskwela, nadaanan niya ang isang paboritong tambayan ng kanyang nanay. Napansin niyang naroon si Aling Marta. Nakaupo sa isang bangko at kausap ang isang lalaking hindi pamilyar sa kanya. Nag-aalala, hindi siya nagpahalata at nagpatuloy na lamang sa paglalakad pauwi.
Sa bahay habang naghahapunan silang mag-ama, napansin ni Mang Nestor ang pananahimik ni Danilo. "Anak, may problema ba? Bakit parang tahimik ka?" Umiling si Danilo, pilit nang umingiti. "Wala po papa, pagod lang po siguro sa eskwela." Ngunit sa kabila ng kanyang pagsusumikap na itago ang kanyang nararamdaman, hindi niya maiwasang mag-alala para sa kanilang pamilya. Alam niyang mayroong mali, ngunit wala siyang magawa kundi ang manahimik. Ayaw niyang masira ang natitirang kaunting kasiyahan na meron sila. Minsan habang nagpapahinga si Mang Nestor sa kanilang maliit na sala, nilapitan siya ni Danilo. "Papa, paano po kung may mga bagay na hindi natin alam na nangyayari sa paligid natin?" "Anak, kahit anong mangyari, kailangan nating magtiwala sa isa't isa at manatiling matatag." "Ano ba yung tinutukoy mo?" Sagot ni Mang Nestor. "Pero wag kang mag-alala Danilo, basta't magtiwala ka sa akin at sa iyong nanay, malalampasan naman natin yung mga pagsubok." Niyakap ni Danilo ang kanyang tatay, pilit na pinapalakas ang kanyang loob. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-asa, nanatili ang takot sa kanyang puso. Alam niyang kailangan niyang maging matatag, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi pati na rin para sa kanyang pamilya. Sa bawat araw na lumilipas, umaasa siyang magbabago ang lahat at magiging mas maayos ang kanilang buhay. Habang unti-unting gumaganda ang estado ng buhay ng pamilya ni Danilo, nagawa nilang makabayad sa mga utang at medyo gumaan ang kanilang pamumuhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, malaki ang naging epekto ng palaging wala ng kanyang tatay sa kanilang buhay. Halos hindi na nagkakasama ang pamilya at nararamdaman ni Danilo ang pagkawala ng dating saya sa kanilang tahanan. Isang araw habang nag-aaral si Danilo sa sala, dumating ang kanyang nanay kasama ang isang hindi pamilyar na lalaki. Nakangiti si Aling Marta at tila masaya habang kausap ang lalaki. Agad na kinutuban si Danilo, ngunit wala siyang magawa kundi mag-obserba lamang. "Danilo anak," tawag ni Aling Marta habang papasok sa kanilang bahay. "May kailangan na kaming pag-usapan sa loob ng kwarto, maglaro ka muna dyan o bumili ka ng pagkain sa labas." Nilapitan siya ng lalaki at iniabot ang isang peraso ng pera. "O bata, ito, pangbili mo ng merienda. Lumabas ka muna at maglaro." Tumingin si Danilo sa kanyang nanay. Pilit na iniintindi ang sitwasyon. "Sige po, Nay," sagot niya, kahit na alam niyang may mali sa mga nangyayari. Habang nasa labas, pinilit ni Danilo na kalimutan ang kanyang mga naiisip. Bumili siya ng pagkain at naglaro kasama ang ibang mga bata. Ngunit hindi niya maiwasang mag-alala sa kanilang tahanan. Bawat gabi na ganito ang nangyayari, lalong bumibigat ang kanyang damdamin. Isang gabi habang nasa labas siya, narinig niya ang ilang usapan ng kanilang mga kapitbahay. Kawawa naman si Danilo. Lagi na lang siyang nasa labas, parang wala nang pakialam sa kanyang nanay niya. Oo nga, dapat kasi lagi siyang bantayan, lalo na't wala naman yung tatay niya. Muling bumalik si Danilo sa kanilang bahay at sa pagpasok niya, nakita niyang lalaki na palabas ng kanilang kwarto. Nagtama ang kanilang mga mata at mabilis na iniwas ng lalaki ang kanyang tingin. "O Danilo, nandito ka na pala." Bati niya Aling Marta na parang walang nangyari. "Anong nabili mo sa labas?" "Wala po, Nay, naglaro lang po ako." Sagot ni Danilo, pilit na pinipigilan ng mga luha. Alam niyang hindi tama ang nangyayari, ngunit hindi niya alam kung paano ito sasabihin sa kanyang tatay. Lumipas ang mga araw at gabi, patuloy ang ganitong eksena sa kanilang bahay. Patuloy si Mang Nestor sa kanyang mga trabaho. Ginagawa ang lahat para sa kanilang pamilya. Ngunit si Danilo, sa kabila ng pagbuti ng kanilang kalagayan ay patuloy na nababalisa. Ang mga pangyayari sa kanilang tahanan ay nag-iwan ng malaking sugat sa kanyang puso. Minsan habang nagpapahinga si Mang Nestor, nilapitan siya ni Danilo at mahigpit na niyakap. "Tay, sana po lagi na lang kayo nandito," sabi niya, pilit na pinipigilan ng pag-iyak. "Anak, ginagawa kong lahat para sa inyo," sagot ni Mang Nestor habang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. "Magtiwala ka lang, malalampasan natin lahat ng to." Ngunit sa puso ni Danilo, alam niyang may mga bagay na kailangan nilang harapin. Mga bagay na hindi basta-basta mawawala sa kanilang buhay. Naging usap-usapan sa kanilang lugar ang pagkakaroon ng kabit ni Aling Marta. Unti-unti itong kumalat at nakarating din sa tenga ni Mang Nestor. Isang gabi, nagising si Danilo sa malalakas na sigawan mula sa kanilang sala. "Akala mo ba hindi ko malalaman ang ginagawa mo, Marta?" Sigaw ni Mang Nestor, puno ng galit at poot. "Matagal na ako nagtitiis para sa ating pamilya pero hindi ko na kayang magbulag-bulagan. Ano ngayon kung may ibang lalaki ako?" Bulyaw ni Aling Marta. "Wala ka namang silbi. Di mo kami kayang buhayin ng maayos." Nakatayo si Danilo sa gilid ng pinto. Tahimik na umiiyak
habang pinapakinggan ang pagtatalo ng kanyang mga magulang. Narinig niya ang mga salita ng kanyang nanay na nagdulot ng matinding sakit sa kanyang dibdib. "Kung hindi kayo aalis dito, ipagkakalat ko sa lahat na sinasaktan mo ko," pagbabanta ni Aling Marta. "Papalayasin ko kayong mag-ama, mga walang silbi." Walang nagawa si Mang Nestor kundi magdesisyon na umalis. Hindi niya nais na masira palalo ang kanilang pamilya, ngunit wala na siyang pagpipilian. Lumapit siya kay Danilo. Inabot ang kamay ng anak at marahang hinila palabas ng bahay. "Anak, kailangan nating umalis," mahinang sabi ni Mang Nestor. Pilit na pinapakalma ang sarili para sa kanyang batang anak. Sa labas ng kanilang bahay, nagpapalibot-libot sila Mang Nestor at Danilo sa kalsada. Walang tiyak na pupuntahan. Naglakad sila sa ilalim ng malamlam na ilaw ng mga poste. Ang kanilang mga anino ay tila mga multo ng kanilang nakaraan na sinusundan sila. "Tay, saan po tayo pupunta?" tanong ni Danilo. Ang kanyang boses ay puno ng takot at kalungkutan. "Hindi ko pa alam, anak," sagot ni Mang Nestor habang pinipilit na huwag magpakita ng kahinaan. "Pero huwag kang mag-alala. Hahanapan kita ng ligtas na matutuluyan. Magkasama tayo, anak. Magkasama nating haharapin ang lahat ng ito." Patuloy silang naglakad. Bawat takbang ay tila pabigat ng pabigat sa kanilang mga puso. Nais na Mang Nestor na ipakita kay Danilo na kahit na anong hirap, hindi sila susuko. Ngunit sa kabila ng lahat, ramdam niya ang pangamba at sakit ng pagkakahiwalay sa sariling tahanan. Napadaan sila sa isang parket, doon pansamantalang nagpahinga. Naupo si Mang Nestor sa isang bangko habang niyayakap niya si Danilo na nakatulog sa kanyang bisig. Habang pinagmamasdan ang mahinang paghinga ng anak, pinangako ni Mang Nestor sa sarili na gagawin niya ang lahat para protektahan at alagaan si Danilo. Sa kabila ng lahat ng pangyayari, natiling matatag si Mang Nestor para sa kanyang anak. Umaasa na sa paglipas ng panahon, magkakaroon sila ng mas maayos na buhay. Sa mga unang araw ng kanilang paglalayas, sinubukan ni Mang Nestor at Danilo na manuluyan sa mga kakilala ng kanyang tatay. Bagaman may mga nagpaabot ng tulong, hindi nagtagal ang kanilang pananatili dahil sa hirap din ng buhay ng kanilang mga kaibigan at kamag-anak. Sa huli, napilitang manirahan ang mag-ama sa kalsada, nagiging palaboy at walang tiyak na matutuluyan. Sa kabila ng kanyang kakayahan at karanasan, hindi makahanap ng permanenteng trabaho si Mang Nestor dahil kailangan niyang bantayan si Danilo. Ang kalsada ay puno ng mga panganib at hindi niya kayang iwanan ang kanyang anak na mag-isa. May takot siya na baka may mangyaring masama kay Danilo. Baka siya'y masaktan o di kayo makidnap ng masasamang loob. Walang pera at walang makain, napilitan silang mamalimos paminsan-minsan. Isang araw habang nakaupo sa gilid ng kalsada, niyakap ni Mang Nestor si Danilo habang hawak ang isang piraso ng karton na may nakasulat na, "Pakiusap, tulungan niyo po kami, kailangan namin ng pagkain." "Anak, pasensya ka na at ganito ang buhay natin ngayon," malungkot na sabi ni Mang Nestor habang pinupunasan ng luha ni Danilo. "Ano ka po ba pa? Naintindihan ko naman po," sagot ni Danilo na pilit nang umingiti. "Basta't magkasama po tayo, kakayanin naman po natin, di ba?" Habang naglalakad sila sa kahabaan ng isang mataong kalye, napansin ni Danilo ang mga tingin ng mga tao. Iba't ibang reaksyon mula sa pagkahabag hanggang sa pag-iwas. Minsan may mga nag-aabot ng barya o pagkain. Ngunit madalas wala silang natatanggap kundi malamig na mga tingin. Isang gabi sa ilalim ng tulay kung saan sila pansamantalang natutulog, napansin ni Mang Nestor ang isang grupo ng mga kabataan na tila nagmamasid sa kanila. Agad niyang inilapit si Danilo sa kanyang tabi at niyakap ng mahigpit. "Anak, huwag kang matulog masyado, bantayan natin ang paligid," bulong ni Mang Nestor sa anak habang ang mga matay nagmamasid sa bawat galaw ng mga tao sa paligid. Lumipas ang mga araw at gabi na puno ng takot at pag-aalala. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili ang kanilang pag-asa at determinasyon. Ang pagmamahal ni Mang Nestor kay Danilo ang naging kanilang lakas at inspirasyon. Patuloy silang umaasa na darating ang araw na magkakaroon sila ng pagkakataon na bumangon sa kanilang kinasasadlakan. Habang naglalakad sila isang umaga, may lumapit na isang matandang babae na may mabait na ngiti. "Anak, ito ang kaunting tulong," sabi niya habang iniabot ang isang supot ng pagkain at ilang peraso ng barya. "Maraming salamat po," sabi ni Mang Nestor habang baka sa kanyang mukha ang pag-asa. Si Danilo naman ay nakangiti at nagpapasalamat din. Bagamat mahirap at puno ng pagsubok ang kanilang buhay, nanatili silang magkasama, puno ng pag-asa at pagmamahal.
Patuloy silang naglalakbay sa kalsada, naghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Isang araw, nagdesisyon si Mang Nestor na umalis at maghanap ng pera o pagkain para sa kanila ni Danilo. Sa ilalim ng tulay kung saan sila pansamantalang naninirahan, iniwan niya ang kanyang anak sa isang ligtas na pwesto. "Danilo, sandali lang ako, maghahanap lang ako ng pagkain," sabi ni Mang Nestor habang niyayakap ang anak. "Huwag kang sasama sa kahit na sino at sumigaw ka kung sakaling may lumapit sa iyong ibang tao." "Opo papa, mag-ingat po kayo," sagot ni Danilo, pilit na pinapakalma ang sarili. Lumipas ang mga oras at sa wakas bumalik si Mang Nestor. Agad napansin ni Danilo ang kakaibang marka sa noo ng kanyang tatay. May nakasulat na pulubi, tila isang tato. "Tay, ano po yung nasa noo nyo?" tanong ni Danilo, puno ng pag-aalala. Wala ito anak," sagot ni Mang Nestor. Pilit na ngumiti upang hindi mag-alala ang bata. Hindi niya kayang sabihin kay Danilo ang tunay na dahilan sa likod ng tato. Habang nasa kalagitnaan ng kanyang paghahanap ng tulong, nakasalubong ni Mang Nestor ang dati niyang kaaway sa trabaho, si Berto. Kilalang mapang-abuso at walang awa si Berto, lalo na sa mga taong alam niyang nasa ilalim niya o mas nakakataas siya. Nang makita ni Berto ang kalagayan ni Mang Nestor, sinamantala niya ito. Ang totoong nangyari ay ganito. "Berto, bibigyan kita ng 2,000 kung ipapatato mo ang salitang pulubi sa noo mo," sabi ni Berto na may halong pangungutya sa boses. "Alam ko naman na kailangan mo ng pera, di ba?" Sa kabila ng matinding pag-aalangan at sakit sa kanyang dignidad, napilitan si Mang Nestor na pumayag. Alam niyang ang 2,000 ay malaking tulong upang mapakain si Danilo at mabili ang mga pangangailangan nila, kahit nakapalit nito ang kanyang dignidad. Habang binabaybay ni Mang Nestor ang daan pabalik kay Danilo, pakiramdam niya ay napakabigat ng kanyang puso. Ang bawat takbang ay tila may dalang pasaning, hindi matatanggal. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang mas mahalaga ang kaligtasan at kapakanan ng kanyang anak kaysa sa kahit ano paman. Pagbalik niya sa ilalim ng tulay, agad niyang niyakap si Danilo. "Pasensya ka na anak, medyo natagalan ako pero heto may dala akong pagkain para sa iyo," sabi niya habang iniaabot ang biniling tinapay at kaunting prutas. "Tay, bakit po kayo may tattoo sa noo?" tanong muli ni Danilo, hindi mapigilan ng pag-aalala. "Huwag mo nang isipin yan nak, ang mahalaga may makakain tayo ngayon," sagot ni Mang Nestor, pilit na pinipigil ang mga luha. Alam niyang kailangan niyang maging matatag para kay Danilo. Habang magkasama silang kumakain sa ilalim ng tulay, naramdaman na nga ni Mang Nestor ang kirot ng kanyang sakripisyo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam niyang ginawa niya ang tama para sa kanyang anak. Ang dignidad niya ay hindi mababayaran ng pagkain, ngunit ang pagmamahal niya kay Danilo ang magbibigay ng lakas upang patuloy silang lumaban sa hamon ng buhay. Habang patuloy na lumilipas ang mga araw, napansin ni Mang Nestor na ang kakaibang tato sa kanyang noo ay nagdulot ng mas maraming problema kaysa sa inaasahan niya. Ang bawat takbang niya sa paghahanap ng trabaho ay tila ba may kasamang bigat ng mga mata ng tao na palihim na nagmamaliit sa kanya. Ang salitang pulubi na nakatatak sa kanyang noo ay naging sanhi ng pag-aalipusta at paglayo ng mga tao. Isang araw habang naglalakad si Mang Nestor sa palengke upang maghanap ng kahit anong trabaho, narinig niya ang ilang tao na nagbubulungan at nagtatawanan. "Tignan mo yun, may tattoo pa sa noo," sabi ng isa, na tila hindi na tinatago ang kanyang pangutya. "Bakit niyo naman ipapatato ang ganong salita? Halatang desperado na," sagot ng isa pa. Ang mga salitang iyon ay tila mga kutsilyong tumatarak sa puso ni Mang Nestor, ngunit nagpatuloy siya sa paghahanap. Alam niyang kailangan niyang magpakatatag para kay Danilo. Sa bawat kanto at tindahan na kanyang pinupuntahan upang maghanap ng trabaho, palagi siyang tinatanggihan. "Pasensya na pero hindi kita matatanggap," sabi ng may-ari ng isang maliit na karinderya. "Hindi maganda sa negosyo kung may ganyang klase ng tato ang empleyado ko." Nagpatuloy si Mang Nestor sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa isang bakanting lote kung saan naroroon ang ilang palaboy. Sa halip na makahanap ng tulong, ang mga palaboy pa mismo ang nangungutya sa kanya. "Ano Nestor? Tatanggapin mo na lang ba yung kahihiyan na yan?" tanong ng isang palaboy na kilalang siga sa lugar. "Tignan mo nga, pati tayo nadadamay sa kahihiyan niya," sabi ng isa pa habang tumatawa. Walang nagawa si Mang Nestor kundi tiisin ang lahat ng iyon. Alam niyang kailangan niyang magpakatatag, ngunit sa bawat pagtanggi at pangungutya, lalong bumibigat ang kanyang kalooban.
Ang mga mata ni Danilo na laging puno ng pag-asa ang nagbigay sa kanya ng lakas na magpatuloy. Isang gabi, habang nakaupo sila sa ilalim ng tulay, niyakap ni Mang Nestor si Danilo. "Anak, pasensya ka na kung ganito ang buhay natin ngayon," sabi niya habang pinipigil ang pag-iyak. "Tay, hindi po bale. Magkasama naman po tayo," sagot ni Danilo habang inahaplos ang kamay ng kanyang tatay. "Balang araw tay, gaganda rin ang buhay natin." Sa kabila ng lahat ng pagsubok, pinanghawakan ni Mang Nestor ang pangako sa kanyang anak. Alam niyang hindi madali ang kanilang kalagayan, ngunit sa bawat umaga na sila'y magkasama, nagkaroon siya ng lakas at pag-asa na balang araw, malalampasan din nila ang lahat ng ito. Sa kabila ng hirap at gutom, hindi kailanman naisip ni Mang Nestor na magnakaw. Ayaw niyang ipakita kay Danilo na ang kanyang tatay ay isang magnanakaw. Isang araw habang nagmamalimo si Mang Nestor sa gilid ng isang mataong kalye, may mga tambay na nagtrip sa kanya. "Uy, tignan niyo to. Baliw siguro to, may tattoo pa sa noo," sabi ng isa habang pinagtatawanan siya. "Oo nga no, pulubing-pulubi," sabi ng isa pa bago biglang sinapak si Mang Nestor. Nagsimula siyang pagtulungan sa lupa. Pinagsisipa, pinagtatawanan ng mga tambay. Sinusubukan niyang magpumiglas ngunit sa dami ng nang-aabuso, wala siyang nagawa. Habang nararamdaman niya ang bawat suntok at sipa, ang huling pumasok sa kanyang isip ay ang kalagayan ng kanyang anak. "Danilo, patawharin mo ko," bulong ni Mang Nestor bago tuluyang mawala ng malay. Samantala sa ilalim ng tulay kung saan naiwan si Danilo, labis ang pag-aalala ng bata. Maghahating gabi na ngunit wala pa ring balita mula sa kanyang tatay. Ang mga kasama nilang pulubi ay hindi rin nakatulong. Sa halip, nag-umpisa silang pagtawanan ng bata. "Naku, baka iniwan ka na ng tatay mo," sabi ng isa habang tumatawa. "Oo nga, o baka naman patay na," sabi ng isa pa sabay halakhak. Lalong napaiyak si Danilo sa mga naririnig niya. Tila mga kutsilyong tumatama sa kanyang puso ang bawat salita. Habang patuloy ang tawanan ng mga pulubi, bigla silang sinugod ng mga pulis. Narinig ng mga pulis ang tawanan at inakala nilang may iligal na nangyayari sa ilalim ng tulay. Agad na nagtakbuhan ng mga pulubi. Nagkanya-kanyang tago. Ngunit si Danilo, sa takot at pagkalito ay naiwan sa kanyang kinalalagyan. Maya-maya pa, natagpuan siya ng isang pulis na nag-iisa at umiiyak. "Bata, anong ginagawa mo dito?" tanong ng pulis habang marahang lumapit. Nagpumigla si Danilo, takot na takot sa nangyayari. "Ayoko po, huwag niyo po akong kunin, hinihintay ko po ang tatay ko." "Nasaan ba ang tatay mo?" tanong ng pulis, halatang nag-aalala sa kalagayan ng bata. "Hindi ko po alam, hindi pa po siya bumabalik," sagot ni Danilo habang patuloy sa pag-iyak. Inakala ng mga pulis na iniwan na si Danilo ng kanyang mga magulang. Sa paniniwala nilang napabayaan ng bata, agad nilang dinala si Danilo sa DSWD para madala sa bahay ampunan. Habang nasa sakayan ng pulis, patuloy na iniisip na Danilo ang kanyang tatay. "Papa, nasaan ka po? Sana bumalik ka na," bulong niya sa sarili. Umaasang muling silang magsasama. Sa bahay ampunan, sinikap ni Danilo na magpakatatag. Bagaman nasa ligtas na siyang lugar, hindi pa rin nawawala ang kanyang pag-aalala para sa kanyang tatay. Alam niyang kailangan niyang maghintay at magtiwala na balang araw, muling magkikita silang mag-ama. Lumipas ang mga linggo at hindi pa rin alam ni Danilo ang tunay na nangyari kay Mang Nestor. Araw-araw siyang nananalangin na sana'y ligtas ang kanyang tatay at sana'y muling magkita sila. Sa kabila ng kanyang kalungkutan, sinikap ni Danilo na maging matatag sa bagong kapaligiran ng bahay ampunan. Hanggang isang araw nga'y dumating ang isang mag-asawa na may planong mag-ampon ng bata. Sila ay sina Ginoo at Ginang Reyes na may kaya sa buhay at may mabubuting puso. Nang makita nila si Danilo, agad silang nahulog ang loob sa kanya. "Danilo, gusto ka naming ampunin at gawing bahagi ng aming pamilya," sabi ni Ginang Reyes habang magiliw na nakangiti. Nung una, nag-aalangan si Danilo, ngunit naramdaman niya ang sinseridad at kabutihan ng mag-asawa. Sa edad na 10 taon, napagdesisyonan niyang tanggapin ang alok ng mag-asawa. Umaasa na ito ang magiging bagong simula ng kanyang buhay. Pinag-aaral nila si Danilo sa isang pribadong paaralan at binigyan siya ng lahat ng pangangailangan. Si Mr. Reyes ay isang matagumpay na negosyante, habang si Ginang Reyes naman ay isang mabuting may bahay na laging nag-aalaga kay Danilo. Ang kanilang tahanan ay puno ng pagmamahal at kasaganaan. Malayo sa hirap at gutom na kanyang naranasan noong kasama pa niya si Mang Nestor. "Danilo, nais naming malaman mo na mahal ka namin. Hindi ka na maghihirap at sisiguraduhin naming makakamit mo ang mga pangarap mo,"
Sabi ni Mr. Reyes isang gabi habang sila'y kumakain ng hapunan. Maraming salamat po sa inyo, sagot ni Danilo, na ngayon ay natuto ng ngumiti muli. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng ginagawa niyo po para sa akin. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting naging masaya si Danilo sa kanyang bagong buhay. Nagtataka siya minsan sa malaking pagbabago ng kanyang sitwasyon. Dati naglalakad siya sa kalye na walang tiyak na pupuntahan. Ngunit ngayon nasa isang maginhawang bahay na siya, napapaligiran ng pagmamahal at pagkalinga. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin nawawala sa isip ni Danilo ang kanyang tatay. Patuloy siyang umaasa na balang araw, muli silang magkikita at mababalitaan niya ang tunay na nangyari kay Mang Nestor. Ngunit sa ngayon, natutunan niyang magpasalamat sa mga biyayang natatanggap at magpatuloy sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Habang lumalaki, natutunan ni Danilo ang maraming bagay mula sa kanyang mga bagong magulang. Ibang-iba ang kanilang paraan ng pamumuhay kumpara sa kanyang kinagisnan. Natutunan niyang pahalagahan ng edukasyon, disiplina at kahalagahan ng pagmamahal at pagkalinga sa isa't isa. Danilo, alam naming hindi madali para sa iyo ang mag-adjust, pero nandito kami para sa iyo ha, sabi ni Ginang Reyes habang hinahaplos ang buhok ng bata. Opo Nay, salamat po sa lahat ng suporta at pagmamahal, sagot ni Danilo na ngayon ay puno ng pag-asa para sa hinaharap. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, natutunan ni Danilo na ang buhay ay puno ng pag-asa at pagbabago. At habang patuloy siyang lumalaban, dala niya sa puso ang pagmamahal at alaala ng kanyang tatay na siyang nagbibigay sa kanya ng lakas at inspirasyon sa bawat takbang ng kanyang buhay. Sa eskwela, ipinakita ni Danilo ang kanyang pagiging mahusay na mag-aaral. Naging masigasig siya sa pag-aaral, puno ng determinasyon na makamit ang kanyang mga pangarap. Ngunit kahit sa gitna ng kanyang tagumpay, hindi siya nakaligtas sa ilang mga kaklase na nang aasar sa kanya dahil isa lamang siyang ampon. Ampon lang yan, kaya hindi tunay na parte yan ng pamilya nila. Bulong ng ilang mga batang malupit. Sa kabila ng mga pang-aasar, pinilit ni Danilo na huwag magpa-apekto. Ngunit dala ng kanyang mga karanasan sa kalsada, naging mailap siya sa ibang tao. Mas pinili niyang mag-isa sa mga pagkakataong hindi niya naman kailangang makipag-ugnayan sa iba. Isang araw habang tahimik na nag-aaral sa ilalim ng puno sa likod ng kanilang paaralan, nilapitan siya ng isang grupo ng mga bata. Sa una, natatakot si Danilo at iniisip na baka asarin na naman siya. Hoy Danilo, kumusta? Pwede ba kaming makiupo? Tanong ng isa sa kanila, si Marco, na may mabait na ngiti sa labi. Apo, sige po, sagot ni Danilo. Nagulat sa kanilang paglapit. Naupo sina Marco at ang kanyang mga kaibigan, sina Liza at Jan, sa tabi ni Danilo. Nagsimula silang magkwentuhan at unti-unting nagbukas si Danilo tungkol sa kanyang buhay. Alam mo Danilo, hindi naman mahalaga kung ampon ka o hindi, sabi ni Liza. Ang mahalaga ay mabuti kang tao at masipag ka sa pag-aaral. Tama si Liza, wika ni Jan. Lahat tayo dito ay may kanya-kanyang pinagdadaanan. Ang importante, magkakaibigan tayo at nagmamahalan. Sa kanilang mga simpleng mga salita, naramdaman ni Danilo ang kanilang senseridad. Unti-unti, nagsimula siyang magtiwala at magbukas ng kanyang kalooban sa kanila. Ang kanyang takot sa ibang tao ay nabawasan dahil sa maliit na grupong ito na handang umintindi at tanggapin siya. Sa paglipas ng panahon, naging matibay ang kanilang samahan. Natutunan ni Danilo na hindi naman pala lahat ng tao ay masama at may mga tao pa rin na handang tumulong at umintindi. Ang maliit na grupong ito ang naging sandigan niya sa mga panahong nahihirapan siya. Sila rin ang nagsilbing inspirasyon upang lalo pang magsumika at magtagumpay sa kanyang pag-aaral. Alam niyo, salamat sa inyo Marco, Liza at Jan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin kung wala kayo, sabi ni Danilo isang hapon habang sila'y nag-aaral sa ilalim ng puno. Naka ba, pareha lang tayo Danilo. Masaya kami na kaibigan ka namin, sagot ni Marco habang nakangiti. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at pang-aasar, nakahanap si Danilo ng tunay na mga kaibigan. Sa tulong nila, natutunan niyang magpatawad, magtiwala at magpatuloy sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Ang kanyang karanasan sa kalsada at ang pagmamahal ng kanyang bagong pamilya ang nagpatibay sa kanya bilang isang mas mabuting tao. Kalaunan natapos ni Danilo ang kanyang pag-aaral. Bagaman hindi siya kasing talino ng ibang mga mag-aaral, nagtagumpay siya dahil sa kanyang pagsusumikap at determinasyon. Ang kanyang mga magulang na sina Mr. at Mrs. Reyes ay labis na nagmalaki sa kanya
at binigyan siya ng pagkakataong magtrabaho sa negosyo ni Ginoong Reyes upang makakuha dito ng karanasan. Sa una, tuwang-tuwa si Danilo sa pagkakataong ibinigay sa kanya. Subalit hindi nagtagal ay nakaranas siya ng mga bagong mga problema. May ilang mga tao sa kumpanya ang nagsabi na nakuha lang ni Danilo ang kanyang posisyon dahil anak siya ni Ginoong Reyes. Nagtatrabaho lang yan dito kasi anak siya ng boss. Bulong ng isang empleyado habang nag-uusap sila sa pantry. Oo nga, kung hindi dahil sa padrino, wala naman kakayanan niyang si Danilo eh. Sabi ng isa pa. Naramdaman ni Danilo ang bigat ng mga salitang iyon. Hindi niya maiwasang masaktan at magduda sa kanyang sarili. Subalit, sa halip na sumuko, ginamit niya ito bilang motibasyon upang patunayan ang kanyang kakayahan. Isang araw kinausap siya ni Ginoong Reyes matapos niyang mapansin ang pagkabalisa ni Danilo. Danilo, napapansin ko medyo malungkot ka nitong mga nakaraang araw. May problema ba? Tanong ni Ginoong Reyes. Pa, may mga tao po kasi dito na nagsasabi na nakuha lang ako sa trabaho dahil anak niyo po ako. Sagot ni Danilo, baka sa kanyang boses ang lungkot at pagkabigo. Alam mo Danilo, sabi ni Ginoong Reyes habang nakatingin ng diretso sa anak. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. Alam kong may kakayahan ka at may puso sa pagtatrabaho. Ang mahalaga, gawin mo ang pinakamahusay at ipakita sa kanila na karapat dapat ka sa posisyon mo. Sa mga salitang iyon, nakaramdam si Danilo ng lakas ng loob. Mula noon, nagtrabaho siya ng masigasig. Ipinakita ang kanyang dedikasyon at kagalingan sa bawat proyekto. Hindi niya hinayaang maapektuhan siya ng mga negatibong komento. Sa halip, ginamit niya ito bilang hamon upang maging mas mahusay. Dahil sa kanyang pagsusumikap, unti-unting nagbago ang tingin sa kanya ng kanyang mga katrabaho. Nakita nila ang kanyang dedikasyon at talino sa trabaho. Naging inspirasyon si Danilo sa iba. Pinakita niya na kahit nagaling siya sa isang mas mababang estado ng buhay, kaya niyang magtagumpay dahil sa kanyang sipag at tiyaga. Danilo, ang galing ng ginawa mong report. Talagang napahanga mong mga kliyente. Sabi ng isang katrabaho niya na dati may pag-aalinlangan sa kanya. Naku, salamat. Ginawa ko lang po ang aking makakaya. Sagot ni Danilo, ngumingiti ng may halong kababaang loob. Sa paglipas ng panahon, naging masaya at kontento si Danilo sa kanyang trabaho. Napatunayan niya sa kanyang sarili at sa iba na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung saan ka nanggaling, kundi sa kung paano mo hinaharap ang bawat hamon sa buhay. Isang araw habang abala sa kanyang trabaho si Danilo ay may hindi inaasahang pangyayari na bumalik mula sa kanyang nakaraan. Nakita niya ang isang pamilyar na mukha na hindi niya kailanman makakalimutan. Ang lalaki na naging kabit ng kanyang nanay. Bagaman mahigit isang dekada nang nakalipas, agad niyang nakilala ang lalaki. Mas matanda na ito at halatang nagbago na rin ang itsura. Ngunit hindi nawala ang mga ala-ala sa isipan ni Danilo. Nalaman niya na ang lalaki ay isa palang manager sa negosyo ng kanyang tatay. Biglang bumalik ang lahat ng sakit at galit sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay siya ang dahilan ng pagkasira ng kanyang pamilya dati. Ang dahilan kung bakit napalayo siya sa kanyang tatay at nakaranas ng maraming paghihirap. Habang tinitignan niya ang lalaki mula sa malayo, sumiklab ang galit sa puso ni Danilo. Gusto niyang lapitan ito at singilin sa lahat ng kasalanan nito. Ngunit naalala niya ang mga sinabi ng kanyang tatay noong bata pa siya. Isang gabi, tinanong niya si Mang Nestor noon kung galit ba ito sa kanyang nanay. Ang sagot ni Mang Nestor ay nagbigay sa kanya ng aral na dadalhin niya habang buhay. Anak, hindi tayo dapat magtanim ng galit sa ating puso. Dapat tayong matutong magpatawad dahil kung ang Diyos nga ay nagpapatawad, tayong tao pa kaya? Sa mga salitang iyon, napagtanto ni Danilo na hindi siya kailanman magiging masaya kung magpapadala siya sa galit. Ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa kanyang sariling kapayapaan. Pinili ni Danilo na wag nang pansinin ng lalaki. Patuloy siyang nagtatrabaho ng maayos. Pinakita ang kanyang dedikasyon at profesionalismo. Hindi niya hinahayaan na ang mga nakaraan ay sirain ang kanyang kinabukasan. Habang naglalakad siya sa opisina, iniwasan niyang makipag-usap sa lalaki, ngunit isang araw, lumapit ito sa kanya. Ikaw si Danilo, di ba? Tanong ng lalaki. Tanong ng lalaki na tila hindi nakikilala si Danilo mula sa kanilang nakaraan. Opo, maiksing sagot ni Danilo. Pilit na pinapakalma ang sarili. Magaling ang trabaho mo dito. Naririnig ko ang mga magagandang feedback tungkol sa'yo. Sabi ng lalaki. Walang kamalay-malay sa mga ala-ala at galit na bumabalot kay Danilo.
Ganun po ba? Salamat po. Sagot ni Danilo na may pilit ng ngiti. Sa halip na pagtuunan ng pansin ng galit at paghihiganti, ibinuhos ni Danilo ang kanyang sarili sa trabaho at sa pagbuo ng magandang kinabukasan. Alam niyang hindi niya mababago ang nakaraan, ngunit may kakayahan siyang kontrolin ang kanyang hinaharap. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang natututunan ang tunay na halaga ng pagpapatawad at ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kapayapaan sa puso. Kalaunan natutunan na ni Danilo ang mga kinakailangang kasanayan at nagkaroon siya ng sapat na karanasan sa pagnenegosyo. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok na kanyang naranasan, natutunan niyang magtagumpay sa pamamagitan ng sipag at dedikasyon. Isang araw nagdesisyon siya na oras na upang bumukod at magsimula ng kanyang sariling negosyo. Pumunta siya sa kanyang mga magulang at ipinahayag ang kanyang plano. Mama, Papa, gusto ko po sanang magsimula ng sariling negosyo. Sabi ni Danilo habang nakatingin ng diretso sa kanila. Plano ko pong magtayo ng isang restaurant. Nakangiti naman sila Ginoo at Ginang Reyes na halatang proud na proud sa kanilang anak. Napakagandang plano niyan, nak. Sagot ni Ginoong Reyes. Anong nasa isip mong konsepto para sa restaurant mo? Plano ko pong magkaroon ng isang restaurant na may special na advokasya. Sagot ni Danilo na puno ng dedikasyon. Gusto ko pong ibigay ang mga natitirang pagkain matapos ang araw sa mga pulubi. Alam ko po kung gaano kahalaga ang isang mainit na pagkain sa kanila dahil naranasan ko na rin po yun noon. Namangha ang kanyang mga magulang sa kabaitan at malasakit ni Danilo. Napakabuti ng puso mo, anak. Sabi ni Ginoong Reyes habang niyayakap si Danilo. Susuportahan ka namin sa lahat ng kailangan mo. Salamat po, Mama, Papa. Sagot ni Danilo. Baka sa kanyang mukha ang saya at pasasalamat. Agad-agad sinumulan ni Danilo ang kanyang mga plano. Sa tulong ng kanyang mga magulang, naganap siya ng tamang lugar para sa kanyang restaurant. Nagtulungan sila sa pagpaplano ng menu, pag-aayos ng lugar at pagkuha ng mga empleyado. Hindi nagtagal, nagbukas na ang kanyang restaurant at pinangalanan niyang Danilo's Dinner. Ang Danilo's Dinner ay agad na nakilala hindi lamang dahil sa masarap na pagkain, kundi dahil sa advokasyon nitong tumulong sa mga nangangailangan. Bawat gabi, matapos magsara ang restaurant, pinupuno nila ang mga supot ng pagkain at iniaabot sa mga pulubi sa kalye. Salamat po, Sir Danilo, sabi ng isang matandang babae habang tinatanggap ang supot ng pagkain. Napakalaking tulong po nito sa amin. Walang anuman po, sagot ni Danilo. Ngumingiti. Masaya naman po akong makatulong. Dahil sa kanyang kabutihan, lalong dumami ang mga customers ng kanyang restaurant. Ang mga tao hindi lamang kumakain sa Danilo's Dinner dahil sa masarap na pagkain kundi dahil na rin sa magandang layunin ng negosyo na ito. Sa kanyang pagsusumikap at kabutihan, napatunayan na Danilo na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa kung ano ang iyong nakamit para sa sarili, kundi kung paano ka nakatulong sa iba. Ang kanyang karanasan sa buhay ang nagturo sa kanya ng tunay na halaga ng pagtulong at pagmamahal sa kapwa. At sa bawat araw na lumilipas, naging inspirasyon siya sa marami na nagpakita ng pagsusumikap at kabutihan ay magdudulot ng tunay na tagumpay at kasiyahan sa buhay. Isang araw habang abala si Danilo sa pagbasa ng mga papeles sa kanyang opisina, bigla niyang narinig ang malakas na sigawan mula sa labas ng restaurant. Mabilis siyang tumayo at pumunta upang tignan ang nangyayari. Sa kanyang pagdating narinig niya ang manager na sinisigawan ng isang matandang pulubi na nakatalikod sa kanya. Sinabi ko na 'di ba, gabi pa kami nagbibigay ng pagkain para sa mga pulubi. Sigaw ng manager. Umalis ka na dito, mabaho ka na nga, hindi ka pa makaintindi. Nagalit si Danilo sa marahas na pananalita ng manager. Ngunit naiintindihan niya ang pangangailangan nito. Halatang wala na sa katinoan ang isip ng matandang pulubi na sumasagot na para bang wala na sa sarili. Gutom na ang anak ko, naghihintay siya sa akin. Paulit-ulit na sinasabi ng matandang pulubi. Gusto niyang kumain dito, dadalhin ko siya rito kapag sumweldo na ako. Sa puntong iyon, napansin ni Danilo ang tato sa noo ng matandang pulubi. Ang salitang pulubi na nakatatak ay nagdulot ng matinding damdamin kay Danilo. Bigla niyang napagtanto ng matandang pulubi na ito ay walang iba kundi ang kanyang nawawalang tatay, si Mang Nestor. Tatay? Sigaw ni Danilo habang mabilis na lumapit at niyakap ang matanda. Tay, ako po to, si Danilo. Nagtataka man ng manager at ibang mga tao sa paligid, mabilis na tinulungan ni Danilo ang kanyang tatay. Tinawagan niya agad ang ambulansya upang madala sa ospital si Mang Nestor.
Habang hinihintay ang ambulansya, hawak-hawak ni Danilo ang kamay ng kanyang tatay. Hindi pa rin makapaniwala na muli silang magkikita. Tay, nandito na po ako. Bulong ni Danilo habang pinipigil ang mga luha. Hindi na po kayo maghihirap, ako na po ang bahala sa inyo. Dumating ang ambulansya at agad ni dinala si Mang Nestor sa ospital. Sa loob ng ospital, agad siyang nilinis at tinasikaso ng mga doktor. Si Danilo ay nanatiling nasa tabi ng kanyang tatay. Hindi bumibitaw sa pagkakahawak ng kanyang kamay. Nakita niya ang pagod at paghihirap sa mukha ni Mang Nestor. Ngunit naroon din ang kapayapaan sa muling pagkikita nila. Habang natutulog si Mang Nestor dahil sa matinding pagod, pinagmasdan siya ni Danilo, puno ng emosyon at pasasalamat. Hindi niya akalain na darating ang araw na muli niyang makikita ang kanyang tatay, ang taong nagsakripisyo ng lahat para sa kanya. Salamat, tay. Bulong ni Danilo habang pinapahid ang mga luha sa kanyang mata. Mula ngayon ako naman ang mag-aalaga sa inyo. Hindi na po kayo maghihirap muli. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, natutunan ni Danilo ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at sakripisyo. Ang muling pagkikita nila ng kanyang tatay ay nagsilbing paalala na kahit gaano man kahirap ang buhay, ang pagmamahal ng pamilya ay laging magtatagumpay. Sa bawat hakbang ng kanilang bagong simula, dala ni Danilo ang pangakong ipagpapatuloy ang mga aral na iniwan sa kanya ni Mang Nestor. Ang pagpapatawad, pag-asa at walang hanggang pagmamahal sa kapwa. Ayon naman sa mga doktor, meron daw Alzheimer's disease si Mang Nestor. Dahil dito hindi na niya kilala si Danilo. Sa kabila ng sakit na nararamdaman, buong puso itong inintindi ni Danilo at dahan-dahang nagpaliwanag sa kanyang tatay. Tay, ako po si Danilo. Anak niyo po ako. Sabi ni Danilo habang hinahawakan ang kamay ng kanyang tatay. Ako po yung anak niyo na nawawala na ng matagal na panahon. Halatang nalilito naman si Mang Nestor. Danilo? Anak? Patawad pero hindi kita maalala eh. Sagot niya habang nakatitig sa mukha ni Danilo na tila naguguluhan. Malungkot si Danilo ngunit alam niyang ito ay dulot lamang ng kondisyon ng kanyang tatay. Tay, nandito lang po ako para sa inyo, hindi ko po kayo pababayaan. Pangako ni Danilo habang pinipilit ang ngiti sa kanyang mga labi. Dinala ni Danilo si Mang Nestor sa kanyang bahay kung saan inalagaan niya ito ng buong puso. Piniliwanag niya ang sitwasyon sa kanyang adoptive parents, sina Ginoo at Ginang Reyes, na agad namang naunawaan at sinuportahan ang desisyon ni Danilo. Naitay, ito po ang aking tunay na tatay. Si Nestor Torres po, ang kompletong pangalan niya. Meron po siyang Alzheimer's disease kaya hindi niya ako kilala. Sabi ni Danilo habang ipinapakilala ang kanyang tatay sa adoptive parents niya. Danilo, naiintindihan namin. Gagawin namin ang lahat para matulungan ka sa pag-aalaga dito kay Mang Nestor. Sagot ni Ginang Reyes habang hinahawakan ng balikat ni Danilo. Mula ngayon, bahagi na rin siya ng ating pamilya. Dagdag pa ni Mr. Reyes na may matamis na ngiti. Sa tulong ng kanyang adoptive parents, nalagaan ni Danilo si Mang Nestor ng buong pagmamahal. Bagaman may mga araw na mahirap, hindi nagpatinag si Danilo. Patuloy siyang nagbigay ng suporta at pag-aaruga sa kanyang tatay, kahit na hindi siya nakikilala nito. Isang araw habang magkasama silang kumakain sa hapag, biglang humawak si Mang Nestor sa kamay ni Danilo. Ikaw nga ba si Danilo, anak ko? Tanong ni Mang Nestor na may bakas ng kaunting pag-aalala. Opo tay, ako po si Danilo. Sagot ni Danilo, hindi napigilang maluha. Nandito lang po ako at hindi ko po kayo iiwan. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok na dulot ng kondisyon ni Mang Nestor, nanatiling matatag si Danilo. Ang pagmamahal at pasensya ang naging sandigan niya upang mapanatila ang kanilang koneksyon bilang mag-ama. Hindi man makilala ni Mang Nestor si Danilo sa lahat ng pagkakataon, alam ni Danilo na ang mahalaga ay ang pagiging magkasama at ang pagmamahal na walang hanggan na nararamdaman nila para sa isa't isa. Sa tulong ng kanyang adoptive parents, natutunan ni Danilo ang kahalagahan ng pamilya. Hindi lamang ang dugo ang nagpapabuo ng pamilya, kundi ang pagmamahal, pag-unawa at walang hanggang suporta sa isa't isa. At sa bawat araw na lumilipas, ipinakita ni Danilo kay Mang Nestor ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at sakripisyo. Isang aral na natutunan niya mula pa noong bata siya at ipinasa ng kanyang tatay. Sa patuloy na pamumuhay ni Danilo habang inaalagaan ng kanyang tatay na si Mang Nestor, nakaramdam siya ng isang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Pakiramdam niya ay kompleto na ang kanyang buhay matapos muling makita at makapiling ang kanyang tatay.
Ang lahat ng hirap at pagsubok na kanilang pinagdaanan ay tila naging bahagi ng kanilang malalim na koneksyon bilang mag-ama. Isang hapon, nagpa siya si Danilo na dalhin ang kanyang tatay sa parke kung saan sila unang natulog noon matapos silang palayasin ng kanyang nanay. Habang tinutulak niya ang wheelchair na kinauupuan ni Mang Nestor, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin at ang init ng araw na nagbibigay ng bagong pag-asa. Sa bawat takbang, binalikan niya ang mga alaala ng kanilang nakaraan. Tay, naaalala niyo pa po bang lugar na to? Tanong ni Danilo habang tinutulak ang wheelchair sa mga makukulay na bulaklak at berdeng damo ng parke. Diba dito tayo unang nagpalipas ng gabi noon? Sobrang hirap ng mga panahong yun pero hindi mo ako iniwan. Tahimik lang si Mang Nestor, ngunit nakikinig siya sa bawat salitang binibitawan ni Danilo. Patuloy si Danilo sa pagkikwento ng kanilang mga karanasan, ang kanilang mga pagtitiis, pag-asa at walang hanggang pagmamahalan bilang mag-ama. Tay, salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko malalaman kung paano lumaban sa buhay. Kahit na pwede mo akong iwanan noon, hindi mo ginawa. Sabi ni Danilo habang pinipigilan ang kanyang luha. Pinalakas mo ako, tinuruan mo ako magpatawad at magmahal. Huminto si Danilo sa tabi ng isang malaking puno at lumuhod siya sa tabi ng kanyang tatay. Hinawakan niya ang kamay ni Mang Nestor at sa kanyang mga mata ay nakita niya ang pagmamahal na kahit kailan ay hindi nawala. Tay, mahal na mahal kita, bulong ni Danilo, habang ang luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang pagkakaroon ko sa iyo sa buhay ko ay sapat na upang maging masaya ako. Tay, ikaw ang inspirasyon ko, ang lakas ko at ang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy. Bagaman hindi man makilala ni Mang Nestor ang kanyang anak sa bawat pagkakataon, tila may naaninag siyang pag-ala-ala. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi at sa mata ni Danilo. Naramdaman niya ang kanilang matibay na koneksyon bilang mag-ama. Sa ilalim ng liwanag ng araw at sa gitna ng parke, naramdaman ni Danilo ang tunay na kasiyahan at kapayapaan. Alam niyang sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan, natagpuan na niya muli ang kanyang tahanan sa piling ng kanyang tatay. Ang kanilang pagmamahalan ay nagpatibay sa kanya at sa bawat araw na lumilipas, patuloy silang magkasama, puno ng pag-asa at pagmamahal. At sa wakas, natutunan ni Danilo na ang tunay na kahulugan ng buhay ay nasa mga simpleng sandali ng pagmamahal at pagpapatawad. Ang kwento ng kanilang buhay ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pamilya at sa kapangyarihan ng walang hanggang pagmamahal. Sa bawat hakbang na kanilang tatahakin, alam ni Danilo na hindi na sila muling maghihiwalay pa.